Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karbi natin nagalit si Soto. Nako, modus sa flood control, nahuli abante nasaktan, masyadong halata. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video nito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, bago po natin muling pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At unahin na nga po natin ito. Nahuli yan o. Modus operandi ng DPWH sa flood control. Nako, bistado mga kababayan. Ito, panoorin po natin to. Tapal now, giba later. Nako po. Nakikita niyo po yung DPWH nandito po ngayon. So, ang ginagawa po nila ay yung mga truck po na yan ay tinatapalan po nila ng semento. O yan mga kababayan, tinatapalan ng semento. Linagyan pa ng hollow block, walang bakal. Nako, matibay ba yan? Nako po. Trilyones, bilyones po ang pondo, ganyan lang. Pinapatungan lang ng hollow block, mga karbi natin. Nako, baka kaunting ulan lang yan ay ubos, flash out. Isang beses pa po natin panoorin mga kababayan. Nako, ayan tinapalan na ganito pala magpalago ng pera, no? Isipin mo magkano lang yan Tapos bilyones po ang bilyones po ang ang gastos ng gobyerno. Ayan mga kababayan, tinapalan, tapal now, giba later. Ano po ang inyong masasabi dyan? Nako, yan pala ang modus operandi ng mga contractor o sa DPW. Sabi dito DPWH Anyway, ano po ang masasabi niyo dyan? I-comment nyo na lang. At eto pa, si Soto naman, ito pasadahan naman po natin si Soto mga kababayan. Sabi po ni Soto, sabi po dito sa balita, Soto gustong gumawa ng komisyon na titingin sa korupsyon. Nako, di ba ginawa na yan ni former President Duterte noon? Bakit nung pagkaupo ng administrasyong ito ay biglang pinabuwag yung komisyon na yon? Yun po ang komisyon ng yung PACC ni Greco Belica, di ba? Yung Presidential Anti-Corruption Commission, no? Yun po ang unang binuwag ng administrasyong ito pagkapasok nila. Kaya pala binuwag yung Anti-Corruption Commission, yung Presidential Anti-Corruption Commission, kasi lalaganap pala ang korupsyon sa administrasyong ito. Ayan mga kababayan, kung hindi po binuwag yung yung Presidential Anti-Commission na yon, malamang hindi po sila makakaporma ng pangungurakot. Di gaya po ngayon ito, ganito, lantaran na yung kanilang pangungurakot. Nako po, di ba? Kaya Soto, wag mo kaming paandaran, no? Yung boss ninyo, di ba? Unang binuwag ang Presidential Anti-Corruption Commission na binuo ni former President Duterte, di ba? Ngayon, laganap ang korupsyon. Wag mo kaming paututan. Ang tawag diyan. Wag mo kaming paglaruan, Soto. Meron na noon, binuwag lang nila. Di ba kasi wala ka pa naman noon Anyway, eto pa, isa pang bangag mga kababayan, isa pang tagapagtanggol ng palasyo. Sabi po dito ni Claire Castro, palasyo kay Sara, BP Sara. Alam mo, bakit mo alam amoy ng whiskey? Nako, gaano siya ka-eksperto ng malaman kung anong klase yun
Ibig sabihin, totoo nga. No? Anong klase yun? Umiinom ba si BP Sara ng Sara para malaman ang differences smell sa aroma, sa amoy? Smell, aroma, amoy. Parang isa lang yun Parang isa lang yun Anyway, Castro. Sabi pa nga po dito sa nagkomento, kahit nga ako mahirap, alam ko yung amoy, sabi niya no, si BP Sara pa kaya. Wala naman pong masama sa pag-iinom. Wow. Ikaw, nag-focus ka doon sa inumin si Castro, mga kabayan, yung issue kasi doon, maaga pa, lasing na. Pero si Castro, nag-focus po sa whiskey. Biruin mo. Ipinagtanggol pa ni Castro ang whiskey kaysa po sa kanyang amo. Na instead, di ba, ipagtanggol niya kung totoo ba o hindi. Yung maaga pa lang ay amoy alak na. Di ba, 10:30 pa lang, may amoy alak na, amoy whiskey na. Ibig sabihin, mga kabayan, totoo. Ibang klase rin magtanggol ito Nakakabobo itong statement ni Castro. Nag-focus sa inumin. Nako, hindi po doon sa oras kung kailan siya iinom. Kasi maaga pa lang, sabi ni BP Sara, maaga, 10:30 pa lang, amoy whiskey na. Di alams na yan, mga kababayan. Di ba? Nakakabobo rin minsan ka ni Castro, no? Hindi mo alam kung saan ka papasok kasi parang hindi ko rin alam. Di ba? Kung ano ba talagang pwedeng ipagtanggol ni Castro dito. Kasi kung ako dito for example lang ako yung spokesperson, magpo-focus po ako doon sa sinasabing maaga pa lang, lasing na or amoy whiskey na. Pero dito binabalik niya kay Vice President Sara Duterte. Akala niya madadali niya, no? Pero hindi ka makakaisa, Castro. Nako po. Ano po ang inyong masasabi dyan, mga kababayan? I-comment nyo na lang. At eto pa, pasadahan din po natin ito. Nako, ito talaga si Abante. Ayaw tigilan. No? Matapos tumangging mag-sorry ni Magalong, Benny Abante umusok. Sabi po dito, pero imbes na magtulungan tayo, sinasabi niyang moro-moro ang aming investigasyon. Para bang lahat kaming kongresista ay kasabwat? Bakit hindi ba? Bakit ka nasasaktan? Di ba? Masyado kang nasasaktan, Abante. Napaghahalataan ka tuloy. Yan mga kababayan Si Abante po masyadong affected dito kay Mayor Magalong sa mga statement ni Mayor Magalong. Isa lang naman dyan ang importante. No? Kung ikaw wala kang kinalaman, huwag ka nang satchat ng satchat. Baka mamaya, maano ka patuloy, madamay ka. Pero kung mukhang may alam yata ito mukhang may alam po si Abante. Kasi parang siya na ngayon ang nagiging spokesperson ng mga ibang kongresista at contractors na kasabwat. Ipinagtatanggol niya Wag naman daw lahatin. Kung hindi ikaw, wag ka. Common sense ba? Kung hindi ikaw yung tinutukoy, wag ka nang magsalita. Kung nasasaktan ka, may something yan. May something yan, mga kababayan. Sabi nga sa nag-comment, ang pumutak, siya ang nangitlog. Or ang nangitlog, siya ang pumutak. Diba? Sino ba? Anyway, baka nangitlog itong si Abante, kaya putak ng putak. Ay, nako. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan, mga kababayan? Eto pa. Pag-usapan din po natin ito, si Dilima, nako. Akala ko po nung una, si Drilon lang ang natutulog sa Senado. Pati pala si Dilima, ito mga kababayan, sa Kongreso pala. Ito sa Kongreso, si Dilima natutulog. Tingnan natin, Oh my God, what is that? Oh my Ayan, God. What? Tulog na yata. Nakatulog. Dilima natagpo ang tulog sa hearing. Nako po. Oh my God. What is that? Ay, nako Dilima. Ay, ayan nga bang sinasabi natin di ba? Dapat kasi nung nakalaya ka, in-enjoy mo na lang yung buhay mo. Gusto mo lang palang matulog, gusto mo pang maging kongresista. At talaga ba, Manay Laila?
Sino pumagod? Sino daw pumagod? Walang pumagod dyan. Talagang sa katandaan na yan. May papatol pa ba kay Dilima mga kababayan? Wala na si Junel. Baka yung bagong driver niya. Hoy, yung bagong driver ni Dilima, mag-iingat ka. Nako po, yari na. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na. Soto na shock sa pasabog ni Senator Villanueva. Eto po. Biglang titindig itong majority leader na biglang he will be ramming down our throats. In respect to the members of the minority, na kinakausap naman kami, hindi kami saling pusa dito. We can make this easy for you and we can make it also difficult for you. Party organization is the minority and the majority. That is a very poor interpretation. We leave it up to you, Mr. President. My objection stands. I don't think we should continue. Gusto nyo, ako pumapayag na ako, mag-toss coin na lang. We move to elect the following as members of the Commission on Appointments. On the part of the majority, Senators Alan Cayetano, De La Rosa, Ejercito Estrada, Bongo, Marcoleta, Marcos, Tulfo, Villanueva, and Villar. So move, Mr. President. What is the pleasure of the distinguished minority floor leader? Do you know how many members of the majority that the majority leader is electing into the Umutak na. Members of the majority in the Commission on Appointments. Mr. President. may I know why the computation is the majority members of the so-called majority are getting 10 members into the Commission on Appointments? Yes, The Mr. majority President. leader may reply. Mr. President, the computation is based on an 80-20 representation from the majority and the minority. 80% of 12 members would be equal to 9.6 members, which may be rounded out to 10 members. 20% of 12 members would equal to 2.4 members, which is rounded out to 2. If you look at the composition, Mr. President, right now of the Senate, we have 19 members in the majority. Over 24 is 0.79, Mr. President. 5 members of the minority, over 24 is 0.20. And if you multiply, Mr. President, 0.79 times 12 is 9.6, 0.20 times 12 is 2.4 members, Mr. President. May I know the basis of the percentages being mentioned by the majority leader, Mr. President? Because the last word I know is that the Supreme Court has decided that if there is controversy composition of the Commission on Appointment, it is very clear that the Senate must follow the party lines and the party representation. So if this body elects to follow the Supreme Court decision on the articles of impeachment, why can't they follow the decision of the Supreme Court when it comes to the computation of membership in the Commission on Appointments? So therefore, there is no such thing as 9.6, 9.5, 9.5, 2.5. Nagmamagaling na naman. Nako po. Members of the NPC, 6. 3 of them should be in the CA. Members of the NP, the Nationalista Party, is 2.5 or 5 of them. So therefore, 2.5, 2.5 should be in the Commission on Appointments. And then the rest are single members of each party. And therefore, they could talk to the Ito nga ano mga kababayan, nasa minority po sila pero parang gusto nila sila pa rin ang masunod. Di ba? Dapat majority po ang nasusunod. Di ba? Majority black, hindi po minority black. No, talagang itong si Soto mga kababayan talagang gustong-gusto, no, na laging siya ang nasusunod kasi nga ano to Senate President mga kababayan, former Senate President, siguro po feeling niya ngayon nako, baka pwede ako pa rin ang ako pa rin ang masusunod, nako po. other members. So that the 25 can be of 1%, 1 for each representation. There are easily 11. No, the PDP has
three members. DDP Laban has three members, Senator Bongo and Senator De La Rosa and Senator Robin Padilla. So their representation in the CA should be 1.5. Right now, I'm already hearing Senator Bongo and Senator De La Rosa as members of the CA. What about the other members? What about their political parties? Ano naman ngayon? They should not be, Iyak na si Soto. Nako po. the whim of the majority or the whim of the numbers shall prevail. I don't think so. We What should is- follow the rule there. That is the case. We have been discussing this with Senator Estrada. Senator Villanueva has tried to talk to me about it. What we're saying is that we could come up with a formula that will also jibe with the Supreme Court decision. If I may, Why all of a sudden coming up with something like this and then coming up with so percentages that an economist could not even understand? Mr. President, if I may. Before recognizing the Honorable Zubiri, Chair would like to recognize first the Majority Floor Leader. Thank you very much, Mr. President. Mr. President, we put on record that we submit to the statements made by our minority leader that it should be based from the Supreme Court's decisions, Mr. President. May I quote, Mr. President, in Coseteng versus Mitra, the Supreme Court noted the House membership was based on 80-20 representation, almost the same, Mr. President, as what we mentioned earlier after rounding up the proportional representation of the LDP members comprising the majority during that time, Mr. President. Let me quote, Mr. President, the decision. The composition of the House membership in the Commission on Appointments was based on proportional representation of the political parties in the House. There are 160 members of the LDP in the House, and they represent 79% of the House membership. 80% of 12 members in the Commission on Appointments would equal 9.6 members, which may be rounded out to 10 from the LDP. Mr. President, noting, Mr. President, in the recent Congresses, membership in the CA has not been based on representation of political parties, but rather on proportional representation. And in this case, Mr. President, we computed, Mr. President, the members of the majority and the minority bloc in the Senate. Also, Mr. President, let me point out, in the same formula, the Supreme Court cited in its decision, Gingona versus Gonzales, the practice of rounding off that has not been consistently followed in the 15th and the 19th Congress. Mr. President, in the same Supreme Court decision, the ST explicitly mentioned it is also a fact accepted by all such parties that each of them is entitled to a fractional membership on the basis of the rule on proportional representation of each of the political parties or coalition, Mr. President. So yan mga kababayan, umiyak na nga na naman, pumutak na naman si Soto at ayaw nga niya, no, na ganitong parang sila ay inaapi-api dyan po sa Senado. Pero ang masasabi ko lang po dito mga kababayan, Soto, panahon lang yan, di ba? Kung noon ay panahon mo, ngayon naman ay panahon nila. Kaya anong gusto mo? Sa panahon nila, maging panahon mo rin. Nako po, para ka nang hindi tumanda niyan, di ba? Anyway mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video nito? I-comment nyo na lang po sa baba. Para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.